Bukod sa likas na yaman at turismo, maipagmamalaki rin ng rehiyon ng Mimaropa ang kanilang sektor ng agrikultura. Ang kombinasyon ng malawak na lupang sakahan, masaganang anyong tubig, at dedikasyon ng mga magsasaka ang nagiging dahilan kung bakit ang agrikultura ay patuloy na umuunlad. Ngunit hindi pwedeng baliwalain ang datos na nagsasabi na ang mga magsasaka ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa lipunan. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa pagbibigay ng pagkain sa buong populasyon, kadalasang sila ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta at proteksyon. Mabuti na lamang, nandito ang kagawaran ng Reformang Pang-Agraryo o DAR upang tulungan ang mga magsasaka sa mga hamon na kinakaharap nito. Sa katunayan, maraming mga ARB o mga benepisyaryong magsasaka ang lubos na nagpapasalamat sa tulong ng ahensya. Nararating ko po ang lubos na pasasalamat sa DAR dahil sila ay malaki ang naitulong na nabigyan kami ng split na mga papeles o titulo ng lupain na pag-aari. Yan, nagpapasalamat po ako sa Department of Agrarian Reform na kung saan ay natanggap namin finally ang aming mga titulo na walang bayad, kumbaga libre. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agrarian Reform sapagkat po ay kami ay kanilang tinutukan, kami ay kanilang ginagabayan sa aming mga programa at lalong-lalo't higit sa mga interventions na kanilang ipinagkaloob sa amin. Ilan lamang ito sa mga magsasaka na natulungan ng kagawaran sa rehiyon ng Mimaropa. Sinisigurado ng DAR na mapasa kanila ang lupang kanilang binubungkal. Sa katunayan nga, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pamumuno ng Kalihim Conrado Estrella III, ang kagawaran ay nakapamahagi na sa rehiyon ng Mimaropa na binubuo ng mga probinsya ng Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan ng 7,284 na titulo ng lupa na may mahigit 8,346.83 na hektarya sa kapakinabangan ng 7,166 na magsasaka. 925 dito ay mga CLOA at ang 6,359 naman ay mga e-titles sa ilalim ng Project Split. Kasama rito ang kontrobersyal na Golden Country Farms Incorporated o GCFI, kung saan matapos ang 2 dekadang pakikibaka, napamahagian na ng lupa ang mahigit 330 na magsasaka at dating rebelde kasama ang mga dating miyembro ng New People's Army or NPA sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ilang libong magsasaka ang nagkaroon ng seguridad sa kanilang pagmamay-aring lupa at kasarinlan sa kanilang kabuhayan. Hindi lamang upang mapanatili ang masagana at maunlad na sektor ng agrikultura, kung hindi upang mapabuti rin ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi sa pamimigay ng lupa at titulo natatapos ang serbisyo ng DAR. Sa tulong ng National Irrigation Administration o NIA, nakapagbigay rin ito ng irigasyon upang masigurado na hindi maaapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim. Sa ilalim ng Patas Solar Pump Irrigation Project, nabigyan ng sapat at tamang supply ng tubig ang mga pananim sa mahigit 109.2 na hektarya ng lupa sa Barahan Pinagturilan ARC Occidental Mindoro, pati na rin sa 38.90 na hektarya ng agricultural na lupa sa mga kalapit na barangay ng Paetan at Tagumpay sa Sablayan Occidental, Mindoro. Bukod sa lupa at irigasyon, ninais rin ng kagawaran na tulungan na mapadali ang pagsasaka kaya namahagi ng mga farm machineries and equipment kagaya ng mga water impounding system, hand tractor, motorcycle farm production utility vehicle, tractor, shredder, at amphitiller na nagkakahalaga ng mahigit 30,814,112 na mapapakinabangan ng 3,109 na magsasaka. Maliban dito, tinutukan rin ng DAR ang capacity development
o ang pagpapaunlad sa mga kakayahan ng mga magsasaka. Mahigit 22,737 ang sumailalim sa mga training upang maging mas maayos ang kanilang pangangasiwa sa kanilang mga lupain. Sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay, natutunan ng mga benepisyaryo ang mga bagong pamamaraan sa agrikultura, mga teknik sa pag-aalaga ng pananim, at iba pang kasanayang makakatulong sa kanilang mas matagumpay na pagpapaunlad at pangangalaga sa kanilang mga taniman at lupain. Mas pinadali rin ang paghahatid ng mga ani mula bukirin patungo sa mga pamilihan at mga mamimili na nagreresulta sa pagbaba ng gastos sa transportasyon at mas mataas na kita para sa mga magsasaka dahil sa mga napatayong farm-to-market roads ng Darmi Maropa na nagkokonekta sa Busuang hanggang Karuray sa Rojas, Palawan at Nalbot hanggang Arado sa Taytay, Palawan. Bukod rito, nagtayo rin sa Sitio Canyugan sa Nicolas Coron, Palawan. Hindi pa rito natatapos ang pagbibigay ng madaling access at mas mababang gasto sa transportasyon para sa mga magsasaka dahil naglaan rin ang DAR ng humigit kumulang na 60 milyong piso. Sa ilalim ng programang Tulay ng Pangulo sa Kaunlarang Pang-Agraryo, nagpatayo ang kagawaran ng 5 tulay, ang Parasaw Bridge sa Apok-Apok, Aborlan, Minara Bridge sa Rojas, Buwayan Bridge sa New Cuyo Rojas, Abukayan Bridge sa Panitian, Sofronio, Espanola, at Cagbanaba Bridge sa New Ibahay, El Nido para sa kapakinabangan ng mahigit 478 na magsasakang benepisyaryo sa Palawan. Bukod sa mga ito, naglunsad rin ng iba't ibang programa ang Darmi Maropa para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo. Naglunsad ito ng Farm Business School para sa mga bantay farmer beneficiaries ng Marinduque na naghimok sa mga magsasaka upang maging pang-agrikulturang negosyante. Sinulong nito ang pagsasaka bilang isang negosyo kung saan ang mga ARBs ay maaaring kumita ng mas malaki. Nag-turnover rin ng processing center sa Sibuyao, Torrijos, Marinduque. Nagkaroon ng pagsusuri at pagsasaayos ng mga development plan ng mga agriculture graduates sa ilalim ng Executive Order 75. Naglunsad rin ng AWMPC Microfinance Project sa Palawan na nagbigay ng oportunidad na makakuha ng pondo para sa kanilang mga operasyon tulad ng pautang para sa pagbili ng kagamitan, pataba, at iba pang mga kinakailangan sa agrikultura. Hindi lang rito natatapos ang mga programa na pinagkaloob ng Darmi Maropa sa ilalim ng Agrarian Justice Delivery Program. Ang mga abogado at legal officer ng rehiyon ay nagsagawa ng 8,894 na mediation. Isang epektibong paraan ng paglutas ng mga alitan at issue sa isang mapayapa at konstruktibong paraan para sa mga magsasakang may alitan. 2,450 naman ang mga naresolbang kaso na pang-agraryo. Binibida rin ng rehiyon ang consistent na zero backlogs nito. Ngunit ang lubos na maipagmamalaki ng Darmi Maropa ay ang sarili nitong inisyatibo na Lawyers to the Beneficiaryo. Alinsunod sa utos ng gobyerno na ilapit ang serbisyo sa tao, ang programang ito na pinasimula ng Darmi Maropa noong pandemya na may layunin na dalhin ng hustisya sa pintuan ng mga magsasaka. Ang mga abogado at legal officer ang pumupunta sa malalayo at liblib na lugar ng Mimaropa upang magbigay ng tulong legal kagaya ng counseling, mediation, at iba pang uri ng dispute resolution. Sa katunayan, mahigit 1,328 na magsasaka na ang natulungan ng programang ito. Sa kabuuan, napatunayan ng DAR sa ilalim ng pamahalaang Marcos at Estrella at sa pamumuno ni Attorney Bernal at ibang kawani at empleyado nito na kaya pang maitaas ang antas ng kabuhayan at kasarinlan ng mga benepisyaryong magsasaka ng Mimaropa upang mapabuti pa lalo ang sektor ng agrikultura.